Hi guys! Welcome to my vlog, Buhay Korea. So pangalawang vlog na to ngayon tungkol sa dito sa bilang OFW, factory worker dito sa South Korea. Noong unang topic natin, pinag-usapan natin yung tungkol dun sa paano mag-apply papuntang Korea. So ngayon, panibagong topic na naman ulit. Bilang isang OFW, yun ang pinakamahalagang bagay para sa atin. Kahit na mahirap yung pupuntahan natin at hindi natin alam kung anong madadatnan natin sa bansang pupuntahan natin at pagtatrabuhan, yung mahalaga doon ay yung sahod. Kaya tayo pumunta ng ibang bansa dahil sa sahod. May trabaho naman sa Pinas pero hindi nga sapat ang sahod. Kaya tayo pumunta dahil mas malaki yung sahod na kikitain natin sa ibang bansa. So dito sa Korea, magkano nga ba ang basic salary ng isang factory worker? Pantay-pantay lahat yun, babae, lalaki. Basta dumaan ka sa POAA, sa labor yung kontrata, iisa lang ang basic salary ng mga factory worker dito. So, ang factory worker dito, nagbibasic sila ng 73,000. 73,000, 8 hours a day, 8 hours a day, 5 days a week. Monthly yon, 73,000 a month. So, basic, 73,000, babawasan pa ng insurance, health insurance, at saka yung tawag ito, Cookmin, yung parang SSS sa atin. Yung health insurance, magagamit yan dito pag nagpapacheck up ka sa mga ospital, magagamit mo yun, alos 40% ang discount. Kahit check up, may bawas. Kasama ang gamot, discounted pa rin. Maliit lang ang binabayaran, basta may health insurance. Saka yung parang SSS natin dito, bawas din yon. Yun naman lump sum. Pagtapos ng kontrata, makukuha mo yun. Yun ang maiuwi mo sa Pilipinas. So sa 73,000 na basic salary ng isang factory worker dito, halos ang kaltas lang sa company is aabot na ng 6,900 or 7,000. So bali ang mabubuong sahod mo sa isang buwan aabot ng 66,000. 66,000 isang buwan mo. Di naman siguro masama yun, di ba? 8 oras ka lang magtatrabaho, Monday to Friday, 66,000 ang sahod mo. Kaya lang, minsan, matsatsambahan mo. Medyo mahirap yung ibang trabaho na mapupuntahan mo. Pero sa 66,000, di ka naman logi siguro doon sa 8 oras saka 5 days a week. So kung 66,000 ang isang buwan mo, halimbawa, walang libreng pabahay sa company, ikaw magbabayad ng bahay mo, plus pagkain, plus pamasahe mo pa pagpapasok kung malayo yung bahay mo. Pero kadalasan naman, sa company lang din yung bahay, minsan container, minsan yung amo magugulang, sisingilin kayo ng singilin kayo ng singil sa bahay. Oh, singilin kayo tag 1.5 kada isa. Kasi tumaas yung basic salary ng factory worker. Dati, nung dumating ako dito, 800 lang yan. 2011, 800,000 won. So, nasa 32,000? 32,000. So, ngayon 2020, halos dumoble. Kaya yung mga kumpanya, cost cutting, wala nang pagkain, tapos sisingil na sila ng bahay, wala nang libre internet.
So, magkano lang naman ang bahay kung nasa labas ka, nasa apartment ka nakatira, siguro ang bahay is 10 to 15,000. Tapos pamasahe mo, yun lang. 66,000 mo, kahit malinis na yung 40, pwede na. Yung 26,000, panggastos mo sa isang buwan. Hindi mo na yun mauubos. No, peso na yung gagamitin natin kasi kung Korean mo na gagamitin natin, magbibilan tayo ng milyon-milyon. So, kung Korean won, ang basic ng sahod dito sa Korean, sa pera nila, 1,795. 1,795. So, equivalent na nun is 73,000. Pag maganda yung palitan, aabot yun ng 75. So, dun sa basic na 73,000, di pa kasama ang overtime doon. So, kung may overtime ka ng araw-araw, hindi mas maganda. Magkano ang overtime sa isang oras? Pumapatak ng 500. 500 pesos. Isang oras mo yon. Eh kung 3 hours ka nag-overtime, may 1,500 ka araw-araw. Tapos, pag pumasok ka ng Sabado, overtime pa rin yon. Magkano ang Sabado? Aabutin ka ng sa 9 hours, aabutin ka ng 4,000. So, kung 4 na Sabado, may pasok ka. Tapos, everyday 3 hours, aabutin ka sa sahod mo ng 93,000 isang buwan. $93,000, hindi na yun masama kung magtrabaho ka ng maayos, di ba? Yung sa basic na yun, wala nang tax ngayon. Yun, pag lumagpas lang ikaw ng basic salary, pag malaki ang sahod, yun lang magta-tax. Pero sa basic salary nila ngayon, wala nang kaltas ang tax. Bali, ang babayaran mo na lang, health insurance kayong sa SSS. Doon sa basic na na sinasahod, na binibigay ng labor, bukod pa doon yung bigay ng company, kung magbibigay ang company ng allowance, bibigay ng food allowance, kahit anong allowance, nagbibigay yan. So, magbibigay yan. Kung bibigyan ka ng allowance ng 20,000 a month. Diba? Yung malinis mo na 66,000. Tapos, plus allowance mo na 20,000. Sumakot ka ng 86,000 sa isang buwan. Walang overtime. 8 hours a day. Monday to Friday. Diba? Tapos, SSS. Yung SSS, marerepand. Doble yon. Halimbawa, kaltas mo is 3,900. Sa amo, 3,900 din. Multiply mo yun sa 12. Tapos, times 5. 5 years. Makukuha mo yun lahat pag-uwi. Ayun, kung hindi ka maluho dito sa sa sinasahod mo, 66,000 sa basic mo na pa lang eh. Malaki na yung maiipon mo. Paano pa kung yung company mo OT-OT? Malakas. Sahod ka ng 93,000. Dito sa sa kumpanya ko, halos walang overtime. Sa isang araw, isang oras lang. Tapos, pag Sabado, swertihan na yung makadalawang Sabado. Minsan wala. Pero, hindi na kailangan ng overtime. Pagod na yung magtrabaho eh. Diba? Kapag tiyagaan nga tayo sa Pilipinas, halos wala pa sa kalahati yung sinasahod dun eh. Dito eh, sumasahod ka ng 73,000. Tapos, maghahanap ka pa ng overtime. Yung 73,000,
Kahit isang taon mong pag-iipunan sa Pinas, hindi mo ito maiipon eh. Diba? Dito, isang buwan mo lang, sasahurin mo na. Ayun, pag wala ka talagang wala kang libre lahat ng amo, yung pagkain mo, kakaunti lang naman yung pagkain. Pag may trabaho, may pagkain naman eh. Pag walang trabaho, bibili ka ng sarili mong pagkain. Bali, malilinis mo na 66,000 sa basic, walang overtime, walang labas na yung pagkain mo. Malaki lang naman dito yung pag may sarili kang bahay. Kasi pag may sarili kang bahay, magkagastos ka ng bahay, tapos gas, tapos kuryente. Ang kuryente dito maliit lang naman eh. Hindi ka pagagastos kung mag-isa ka lang naman nag-uupa. Hindi ka pagagastos ng 400 sa kuryente isang buwan. Sa gas naman, aabot ka lang ng 4,000 to 5,000 pag winter. Kasi yung heater, gas ang ginagamit, dire-diretso yan. Lalo pag sa gabi, pag walang trabaho, dire-diretso. Naandar, malakas sa gas. Pag yung gas na yung may kontador. Pero pag yung boiler lang ang gamit sa bahay, abutin ka ng 20,000 isang buwan. Sa gas lang yung kurodo. Malakas kasi yung yung boiler na hindi Dimetro ang ang gas. Pero pag Dimetro ang gas sa mga apartment, mas mura. Kahit magdamag mong nakabuhay yung heater, walang problema. Maliit lang ang gastusin mo sa isang buwan. Yung magkano lang naman, mga 50,000, malinis ka na. Doon lang yun sa walang overtime. Tapos, kung may overtime ka nga, tulad yung pakunti-kunting overtime, tulad sa akin, pakunti-kunti. Swerte yan lang kung meron. Kaya yung iba na malalakas yung company, sasahod yan sila ng mga aabot ng 120. Isang buwan. 120. Sa laki ng malalaki ang kaltas nun, halos ang pasok nun is 8 to 8 or 10 to 10, 12 hours lagi ang pasok. 3 hours overtime, tapos pasok ng Sabado, pasok ng Linggo. So, patayan ng trabaho, sasahod ka ng 120 o di kaya mas mataas pa. Kasi sa ibang company, mas mahirap yung trabaho, mas malaki ang overtime. Aabot ng 600. 600. 500 may get. Kasi mababa na ang value ng ngayon ng pera nila gawa ng virus. So yun lang. Dun sa sa basic salary, basic pa lang ito, walang kaltas, walang kaltas, walang kasamang allowance sa overtime, 73,000. So depende pag yearly pa nagbibigay ng increase yung amo, mas malaki yung sahod mo lalo pag marunong ka sa trabaho. May allowance, may increase, tapos sa labor naman yearly naman nag-i-increase sila eh. Kaya lang, yun lang. Pag ang amo hindi sagot ang bahay, lahat hindi sagot lang ang pagkain pag may trabaho, gagastos ka talaga. Pero hindi ka naman nalugi doon. Sa kontrata, 4 years and 10 months, bawi ka na, wala ka na magagastusin pag alis mo eh. Gagastos ka lang sa Pinas pag alis mo, mga 50K. So, sa isang buwan, 2 buwan, mababayaran mo na yun. So, yun lang sa sahod. Pag-usapan natin ang sahod. Yun lang. Sa sunod nating pag-usapan, mga benefits. Kung ano bang benefits na kaya mong iuwi sa Pilipinas pag natapos ang kontrata mo. Abutin ka ng
Tulad ng sinabi ko, SSS, 39 times 2. Kalahati-hati kayo ng amo, 39. 39 din sa amo. Times 12. Times 5 years. Pinta nyo yun. Magkano yun? Hindi lang yun makukuha nyo. May mga ano pa. 13 month. Saka dito sa basic salary, may kasama pa pala tong ano. Vacation leave. Pag isang taon na wala kang absent, 15 days. Vacation leave ka with pay. Kalahati ng sahod mo. So sa akin, wala akong vacation leave. May vacation leave pero hindi bayad. Hindi ko na inahabol yun. Magkano lang ang basic salary? 1,795. So nasa na 800. 800 mahigit lang yun. Ibibigay sa'yo 800,000 won. Nasa 40,000. 40,000. Yun yung vacation leave mo with pay. 15 days. Hahabulin mo pa ba yun? Ay kung binigyan ka na ng bonus. Ay bonus. Ano pala? Allowance. Yung allowance mo buwan-buwan kulang pa dun sa 800 eh. Kaya hahabulin mo pa ba yun? Diba? Kumbaga binigyan ka na ng magandang allowance ng amo. Huwag mo nang habulin yung 15 days mo sa loob ng isang taon. 15 days lang, habulin mo pa ba yun? Kung bawiin yung allowance sa'yo, at palagay nating allowance may 15,000 a month, bawiin yun sa'yo, isang taon, magkano yung sa isang taon yun? 150,000 mahigit. Pagpapalit mo yung 40,000 lang makukuha mo sa isang taon, di ba? Baka kung hindi ka naman nalugi, hayaan mo na yun. Huwag mo nang habulin sa amo. Kumbaga, give and take na lang eh. Kumbaga, malaki naman ang binibigay sa'yo. Huwag mo nang habulin yung maliit na bagay para sa... Sabihin na natin malaki yung 40 mil, di ba? Malaki na yun. Pero yung allowance mo na binibigay niya sa'yo, buwan-buwan, 15,000. Kasino lang yung 40,000 na matatanggap mo sa once a year. Kaysa allowance na binibigay niya sa'yo, 15,000 every month. Di ba? Sa iba kasi walang allowance eh. Walang allowance, kumbaga basic salary lang talaga binibigay. Tapos yun, pag wala kang binibigay allowance, siyempre habulin mo yung vacation leave mo. Sayang din yun eh. Sa ano din kasi yun, nasa batas. Ngayon, kung yung basic salary mo hindi nasunod doon sa kontrata na pinirmahan mo na galing sa labor, pwede ka magreklamo. Reklamo mo sa labor. Hindi kaya magpatulong ka sa migrant center. Silang bahala mag-asikaso nun. Basta may payslip ka lang, yung kontrata mo, tapos kung magkano lang sinasahod mo. Kasi may mga amo din kasi minsan na ginugulangan yung mga trabahador. Hindi lang sa Pilipino, lahat. Siyempre, kahit hindi ka marunong magsalita ng Korean, pagdating sa pera, kabisado natin yon, diba? Pag hindi tama ang sweldo, doon tayo mag-aaral paano maghanggok. Ako tagal ko na, pero hindi ako marunong mag-Korean. Ang basic, marunong ako magbasa. Pero yung mag-construct ng sentence, sakit sa ulo mag-aral. Sapat na sa akin yung naiintindihan ko yung sinasabi. Pag sa trabaho, naiintindihan ko. Pero pag yung ibang bagay na yung topic, hirap na akong umintindi, lalo na pag ibang tao yung kausap ko. Pero pag yung araw-araw na nakakasama ko, tapos pag yung topic tungkol lang sa trabaho, naiintindihan ko yun. Kaya hindi ako nag-aaral ng Korean language. Pero marunong ako magbasa. Nag-aaral lang ako mag-Korean pag delay na yung sahod ko eh. Kung paano ko siya kukunin yung sahod ko. Di ba? Kasi minsan, delay ang sahod. Kasi ang patakaran ng kumpanya dito, paglabas ng product, bayad. Parang bayad utang. Ganun lang.
Tsaka minsan yung product na lalabas dito, hindi pa talaga sa finished product. Baga, pagdating dito, raw materials, halimbawa sa isang tornilyo, ito, ganito, isang tornilyo, bakal pa lang siya lalabas dito sa company namin. Tapos lilipat sa kabilang company, lalagyan na yun ng kanto-kanto sa ulo, tapos thread, tapos lilipat ulit sa ibang company kung ano namang gagawin, pintura, saka pa lang lilipat sa merkado, ibibenta. Yung company kasi dito, yung trabaho dito, hindi yung paglabas ng isang produkto buo na kaagad diretso sa market. Hindi. Kumaga, paikot, pasa-pasa sa ibang company para lahat nakikinabang. Sa atin kasi paglabas ng isang product, diretso na kaagad sa sa tindahan. Dito hindi. Naikot pa yung iba-ibang company ang gumagawa. So yun lang muna yung sa sahod. At least alam niyo na kung magkano ang sahod. Sinasahod namin dito bilang isang factory worker. Kung may bala kayo, siguro baka next year tataas ulit ang sahod. Yearly naman nagtataas ang labor ng sahod eh. Pero hindi na rin ganun ka malaki ang kikitain mo kasi minsan yun nga, bawas na yung wala ng pabahay, walang pakain. Lahat ng expenses, sagot mo na kasi sa laki ng basic salary na binibigay ng labor, minsan yung kumpanya hindi na kaya. Lalo pag maraming tao, tapos medyo humina yung Korea. Kaya yung iba, medyo walang overtime, walang bawas ng tao. Kaya yung iba, sumasahod sila ng 3 million won. Tapos biglang humina, bawas overtime, sasahod sila balik sa basic, 1.7, 1.8. Naninibago sila kasi sanay sila sumahod ng malalaki. Kaya dito sa company ko, ayos lang. Simula nung dumating ako, 8 oras lang ang pasok ko. Swerte na yung Sabado. Sabi nila, mahina daw ang Korea. Ay ko, hindi ko naman ramdam yun eh. Kasi mahina, malakas, ganun pa rin ang sahod ko. So, yun lang. Sa susunod, i-discuss natin yung mga benefits na makukuha ng isang factory worker sa kumpanya pag uwi niya ng Pilipinas. Yun mas malaki yun at kaya mong maging puhunan sa negosyo pagdating mo sa Pilipinas. So, dito na lang. Salamat sa panonood. So, God bless. Ingat tayo sa Pilipinas. Hindi pa rin tayo tapos sa lockdown. So, dito sa Korea, medyo okay na. Yung mga tao medyo normal lang naglalakad pero naka-face mask pa rin. Hanggang sa sunod. Salamat sa inyo. Bye-bye.